Maligayang pagdating sa Tagalog Movie Recaps at ngayong araw na ito ay i-recap natin ang pelikulang Blue Lagoon. Ang pagkagising isang umaga ay organisado si Emma at responsableng estudyante ang nagsisimula sa kanyang araw maaga at naghahanda para sa paaralan na kanyang sinusuri kanyang schedule ng mga produktibong aktibidad bago lumabas. Samantala si Dean ay introvert at troublesome na bata bumangon mula sa kama patungo sa banyo. Pagkatapos ay nagsimulang maglaro ng mga video game bilang kanya pinaalalahanan siya ni Tatay Jack na huwag mahuli pagdating sa paaralan. Emma at ang kanyang mas bata lumabas ng sasakyan si Ate Stacy nang ang kanilang ibinaba sila ni Nanay Barbara kay Stacy. Naiinggit na komento sa kung paano siya mas matanda si ate ay tinatrato bilang paboritong bata. Sabi ni Emma nasa sabik si Lizzie ang kilos at pang-aasar sa kaibigan ito sa klase. Ang anunsyo ni Mr. Christensen na ang boss ay aalis ng husto sa 7:00 ako sa susunod na araw para sa kanilang paglalakbay sa Trinidad Sanctuary na nakukuha ng guro. Na putol ni Emma na late na dumating dahil sa hindi sinasadyang nabangga siya ni Dean at mapanuksong tinatawag ang kanyang prom queen habang ipinapaliwanag ni Christensen ang kahalagahan ng kanilang nalalapit na paglalakbay. Lizzie haka-haka na ang pera ng ama ni Dean maaaring nakatulong sa kanya na makakuha ng isang lugar sa kanya. Pagkatapos ay binigyan si Dean ng nakakalokong tingin kay Christensen. Nagpapatuloy sa pamamagitan ng pag-anunsyo na ang huling tatlong pagtutuunan ng pansin ang mga araw ng kanilang paglalakbay pagtuklas sa kultura ng isla. Na nasa sabik ang lahat sa tanghalian. Lizzie ibinahagi sa kanyang mga kaibigan ang nangyari sa pagitan nina Emma at Steven ng umagang iyon. Nagmumungkahi na dapat magkadikit ang dalawa sa panahon nila ay nananatili kami sa Trinidad. Gayunpaman responsableng estudyanteng si Helen ni redirect ang at inilalarawan siya bilang isang mabuting tao. Sa kabila ng hindi pagsang-ayon ni Liz ay pumayag si Jude kasama si Helen. Miss Kohler isang guro ang dumating at kinumpiska ang kutsilyo ni Dean na kumukuha sa kanya sa opisina ng punong guro dahil sa paglabag mga tuntunin ng paaralan. Lizzie insist Emma hindi dapat kasali sa mga boys like Dean kapag sikat na quarterback. Interesado sa kanyang kaibigan sa susunod umaga. Tapos na si Emma sa pag-iimpake para sa trip at salamat sa kanyang mga magulang sa pagpayag her to go. Samantala Jack reminds Dean of ang pagsisikap na ginawa niya upang masiguro ang kanyang anak lugar sa paglalakbay sa kabila ng kamakailang problema sa paaralan. Dean at Ubili sumasang-ayon na pumunta sa paaralan ang lahat ng boards ang bus. Habang tinatawag ni TR na sinabi ni Barbara Emma na manatiling ligtas na umalingaw-ngaw sa parehong sentimiento na naririnig ni Dean mula sa kanyang ama. Habang nakasakay ay tinanong ni Steven si Emma kung paano ginagawa niya pagkatapos niyang iwan si Lizzie pang-aasar sa kaibigan. Ngunit nanatili si Emma walang interes. Na oras mamaya ang pool kung saan sila nakatagpo ni Steven. Bilang tumingin si Emma sa paligid ay napansin niya si Dean pinapanood siya mula sa isang balkona. Hey Steven. Mapaglarong humawak sa bewang ni Emma dahilan din na lumayo sa susunod na araw ang simulan ng mga mag-aaral ang kanilang proyekto upang tumulong magtayo ng paaralan para sa mga mahihirap. Nakakainis ang mga bata sa Trinidad. Dean's antek si Steven na bamulong kay Emma na Dean. Baka masira ang trip ng lahat na yan. Gabi na tuwang-tuwang anunsyo ni Jude sa kanya kaibigan na inimbitahan sila ni Steven sa carnival party sa isang lokal na bangka. Emma mabilis na tinapos ang tawag sa kanyang mga magulang at gumagawa ng dahilan tungkol sa Miss Collar calling lights out. Bagaman nag-aalangan na pinipilit siya ng mga kaibigan ni Emma samahan mo sila mamaya. Dumating ang mga babae sa party at sabik na sumakay sa bangka habang ang kasiyahan na hinahanap ni Emma si Helen. Ngunit sa halip ay natuklasan ni Steven ang paghalik. May ibang naguguluhan na lumalayo siya. Hindi pinapansin ang sitwasyon. Maya-maya ay dumating ang mga pulis na nagtuturo magtipon ang lahat sa harapan ng bangka. Sa kaguluhan Emma aksidenteng nahuhulog sa tubig na hindi napapansin maliban sa pamamagitan ng Dean. Nang marinig ang sigaw ni Emma para sa tulong agad na tumalon si Dean at lumangoy sila patungo sa malapit na dinghi ay pinutol ni Dean ang dinghi kumalas mula sa bangka upang maiwasan karagdagang problema. Sa pagtiyak kay Emma na gagawin nila maging maayos at makakasunod sa barko mamaya bilang lumulutang sila ng paparating na napakalaking bagyo. Si Emma at Dean ay nagpupumilit na makipagsabayan ang bangka na napagtatanto ang dinghi ay walang motibo. Isang napakalaki umaalingaw-ngaw ang alon sa kanila. Kinabukasan sa hotel ang biyahe ay kinansela dahil sa ang mga pangyayari noong nakaraang gabi ay ibinalita ni Lizzie Collier na hindi umuwi si Emma. Hinala siyang may kasamang iba. Kinwestiyon ni Kohler ang pagpapahayag ng paghahabol ni Lizzie. Pag-aalala dahil hindi mawawala si Emma. Inihayag ni Lizzie na huling nakita si Emma noong ang bangka naman ay napadpad sa Caribbean Sea. Sinubukan nina Emma at Dean na gamitin kanilang mga telepono. Si Christensen tumatagal ng pagdalo at napansin ang kawalan ni Dean
Dean ang mga kaibigan ni Emma ay tinanong ni Kohler at ng pulisya tungkol sa mga nawawalang estudyanteng nababahala sumugod ang mga magulang tulad nina Jack at Phil sa paaralan upang pag-usapan ang sitwasyon sa punong guro na bigo ng limitado impormasyon na makukuha sa isla. Emma at si Dean ay nag-explore na naghahanap ng masisilungan na padpad sila sa isang Blue Lagoon. Sa kakahuyan na nakita ni Dean na kapansin-pansin siya, hinihiling ni Emma na kumuha ng litrato, ngunit siya tumatanggi sa takot sa karagdagang kahihinatnan na maaaring makaapekto sa kanyang pagtanggap sa kolehiyo. Inalis ni Dean ang kanyang mga alalahanin pagkatapos oras ng paghahanap na walang palatandaan ng rescue. Emma at Dean nagpa siya upang retrace ang kanilang mga hakbang ay nababalisa tungkol sa kanilang kaligtasan. Mga prospect pagkatapos tuklasin ang kuweba at nakakasalubong ang mga paniki ni Dean at Emma na nagmamadali umatras at tuluyang nabasa sa malapit na lagoon. Sa pagbabalik sa pampang, natuklasan nilang nawawala bilugan ng isla sa paghahanap ng dinghi, ngunit ay hindi matagumpay. Habang nagsisimulang lumubog ang araw, si Dean at Emma ay nagpahinga. Iminungkahi ni Emma pagpapaputok ng flare ng 2 beses para hudyat tulong, pero parang nalilito si Dean nakatutok sa senaryo na nagtatakang tanong ni Emma Dean tungkol sa malalim niyang pagmumuni-muni, pero siya inilipat ang usapan. Bigla ni Emma naalala niya ang pagkain na inilagay niya sa kanyang bag, sabik na kunin at ibahagi ito sa si Dean. Naman ay naghihintay ang kanilang mga magulang balisa sa airport para sa kanilang flight sa Trinidad, umaasang mahanap ang kanilang mga nawawalang bata. Mamayang gabi, Dean at Emma nagkampo sa beach. Emma tanong ni Dean kung bakit niya tinutukoy siya bilang isang prom queen at ipinaliwanag niya ito dahil kinakatawan niya ang pagiging perpekto sa isang ideal world. Biglang may narinig silang sangasnap, pero tiniyak ni Dean kay Emma na sila magiging ligtas na umaasa na makahanap ng cell reception. Sinusuri ni Emma ang kanyang telepono, ngunit wala. Napapansin ni Dean na nanginginig si Emma at nag-aalok sa kanya ng isang kamiseta pa. Kinaumagahan ay nakita ni Dean si Emma sa shore writing SOS sa buhangin. Tanong niya tungkol sa kanyang telepono lamang upang malaman ng patay ang baterya. Si Dean ay lumangoy habang pinapanood siya ni Emma, samantala sa ina-update ng hotel trier ang nawawala mga magulang ng binatilyo. Sa paghahanap ng pulisya, ibinunyag na ang isang nawawalang marumi ay natagpuan malapit sa bangka kasama ang kanilang mga anak. Nawawala sa loob ng 2 araw na nag-aalok ng pera si Jack Billison. Ang paghahanap, humingi ng tawad si Kyer, pero ipinipilit ni Barbara na gawin ang lahat posible na mahanap ang kanilang mga anak. Pabalik sa isla, kumukuha ng tubig si Emma mula sa malapit na ilog at nakakarinig ng mga kakaibang ingay, hindi mapakali sa kanyang paligid para sa kaligtasan. Bumalik siya sa pagsulat ng SOS ang buhangin habang hinahanap ni Dean ang sarili. Madalas na pinapanood siya habang sila ay nag-aalis para sa pagkain. Nagpatuloy sina Dean at Emma nakaligtas sa isla. Kalaunan, naubos na ang paggawa ng pansamantalang kubo. Isang gabi ay nadatnan ni Emma na natutulog si Dean at sama-sama sa kanya na naaaliw kapag siya nilagay niya ang kanyang bag, ngunit ipinaalam niya sa kanya na hindi niya kaya mahanap ang anumang bal. Isang banggitin ni Emma ang pakiramdam parang may iba sa isla. Pabalik sa hotel, nag-aalala si Barbara habang nanunood siya ng isang news broadcast tungkol sa naghahanda ang nawawala niyang anak na si Phil. Bumalik para kay Stacy na nag-aalok ng kaginhawaan at katiyakan na makikita nila si Emma sa opisyal na paghahanap. Na pinaalis si Jack gumagamit ng helicopter sa susunod na araw upang ipagpatuloy ang paghahanap. Kasama si Barbara, sinasamahan siya sa isla. Binuksan ni Dean ang tungkol sa pagkamis sa kanyang pamilya habang sinusubukang mag-apoy. Biglang may nadiskubreng bungo si Dean sa malapit. Gulat na gulat nilang dalawa na nasira si Emma. Pakiramdam na walang pag-asa sa kanilang sitwasyon. Tiniyak ni Dean kay Emma na mahahanap nila kanilang daan pauwi kung magkadikit sila. Napalakas ang loob niyang hinalikan si Emma ng mapusok. Gabi ay bumabagsak at sila ay magkakaibigan. Mga sandaling magkasama si Emma nang hindi inaasahan, nagiging emosyonal na nagpapahayag kung magkano namimiss niya ang gubat para hanapin si Dean. Buti na lang nadiskubre niya na nagbibigay siya ng tamang libing sa isang taong kanilang natagpuan kanina. Nalilitong tanong ni Emma kay Dean tungkol sa sitwasyong ipinagtapat niya na siya ay hindi nangangailangan ng anumang bagay mula sa kanya. Nasiraan ng loob na sinubukan siyang hikayatin ni Emma para buksan, ngunit hindi sinasadyang nasugatan siya ang kanyang tuhod, ay agad na inaalagaan siya ni Dean. Sugat na alala ni Emma ang kanilang kalagayan at sinisiguro ni Dean na magiging okay sila. Nagmumungkahi na pareho silang nangangailangan ng hydrotherapy. Pagkatapos maligo sa lagon ay inihayag ni Dean kay Emma na pumanaw ang kanyang ina sa isang aksidente sa sasakyan.
At nalaman niya ang pagkamatay nito 3 araw pagkatapos ng pagkagising mula sa isang coma. Inaaliw siya na sinisigurong hindi kanya iyon kasalanan sa pagbuhos ng ulan. Si Dean ay nakahanap ng aliw ito at sinamahan siya ni Emma na nakaramdam ng saya gaya ng ginagawa niya. Sumasayaw sila sa ulan at binigyan ni Dean si Emma ng bulaklak bago sila magbahagi ng intimate kiss. Halos 1 buwan mamaya ang opisyal na paghahanap, mahanap ang kanyang anak na babae at bumalik sa pamamagitan ng helicopter na may jack na ipinamimigay nila flyer sa bayan upang masakop ang mas maraming lupa. Ngunit hinikayat ni Jack si Barbara na mayroon sila naubos lahat ng pagsisikap na hanapin si Emma at Dean. Devastated, Barbara bumalik sa bahay nang walang anumang lead sa kanyang nawawala. Ibinahagi ng anak na babae ni Dean kay Emma ang isang alaala. Kinuwento sa kanya ng kanyang ina ang tungkol sa berdeng flash sa sunset na hindi niya kailanman nasaksihan. Habang lumilipas ang mga linggo, ang mga bagets isawsaw ang kanilang mga sarili sa kalikasan, diving sa sea at lumalapit na komento ni Emma. Kakaiba si Dean sa school at inamin din ang kanyang nararamdaman para sa kanya. Pag-amin ni Dean na paminsan-minsan ay nagmamasid Emma sa paaralan dahil hinahangaan niya ito sa gitna ng gubat. Nalaglag si Emma natutulog na nagising sa tunog ng isang papalapit na sasakyang panghimpapawid. Si Dean ay nagmamadali sa baybayin upang makahanap ng isang flare, ngunit bumalik sumama sa kanya si Emma na walang laman. Tinatalakay nila ang pakikipagsapalaran ng mas malalim sa gubat para mabuhay. Biglang may ungol na putol ang kanilang pag-uusap sa pangunguna. Dean sa kagubatan upang harapin ang nilalang na nag-aalala para sa kanya. Sumunod si Emma at natuklasan si Dean na nakaharap sa isang itim na katakas si Panther. Dean sa hayop, ngunit dumating sina Falls at Emma na may duguan kutsilyo na natalo ang Panther sa protektahan siya. Survivong magkasama sila. Natutong manghuli at magpatibay ng kanilang kubo ang kagubatan. Emma marks ang lumipas na mga araw sa isang bato at ang kanilang backlog ay lumalim bilang magkasintahan sila. Isang araw naramdaman ni Emma masama at tinanong ni Dean kung naghihinala siya. Buntis siya pero itinanggi niya. May kumpiyansa silang nahiga na magkasama at umulan ang mga nawawalang gamit ni Emma sa itaas. Itinapon ng isang pilyong unggoy. Kinuha nila ang flare gun at pumasok. Desperasyon na pinaputok ito ni Emma laban kay Dean. Gusto sana nilang magtalo pero pinatawad siya ni Dean. Kapag nagkasundo sila ng hindi inaasahan ang pagdaan ng helicopter ay nakita sila sa baybayin kasama ang mga kaibigan at pamilya. Sa gitna ng media coverage, ang mga magulang ni Emma ay nagbigay ng taos-puso talumpati sa homecoming party nila. Stacy tanong sa kawalan ni Dean sa mga kasiyahan na sinasagot niya iyon. Hindi siya katulad ng iba bilang Dean gestures para samahan siya ni Emma. Pagtanggi na iniwan siyang bigo pabalik sa paaralan. Ang kasikatan ni Emma source habang nananatiling nakahiwalay si Dean na pinagpalitan nila mga sulyap sa tuwing magkukrus ang mga landas. Araw maya-maya ay tinawagan ni Emma si Dean nang walang sagot. Inamin ni Stacy kay Emma ang naramdaman niyang nakita noong wala siya pero namimiss siya ngayon. Kapatid na babae ang magkasundo sa pagpapasya, sama-samang dumalo sa prom. Pagpapalakas ng kanilang bond sa prom night, bumisita si Dean sa kanya libingan ng ina. Excitedly recalling the green flash naman habang nanunood siya ng TV hanggang yayain siya ng kanyang ama na manghiram ng tuxedo para sa prom. Sa kaganapan, Lizzie sorpresa ni Emma sa pag-escort sa kanya sa labas kung saan naghihintay si Dean na nakatuxedo sa ilalim ng ulan. Tuwang-tuwang sumugod si Emma kay Dean at hinahalikan siya ng mapusok at sila masayang muling nagsasama-sama sa pagsayaw sa ulan. At dito natatapos ang Tagalog Movie Recap. Thanks for watching.